output ng AC, out. So pag lobat ka, yan yung transfer switch niya. So, Automatic ba yan? kuryente po, automatic. Ayun yung tumunog. So patay muna natin. Ayan. Patayin lang natin mawala yung power dito. Ayan, nag-zero na. Yung Ay, solar hindi ko ba? pala nakapatay. Yung solar ba, no? Hindi pa natatamaan ng kidlat yun. Meron siyang protection, sir. Meron. So, ganito sir. So, una, ito yung pinaka-inverter natin. Ito yung battery. Ito yung pinaka-utility box natin. So, itong breaker na to sir, para sa solar panel. Ito yung protection niya, SPD para sa kidlat. Then, ito sir, galing to sa inverter. Output to ng inverter. So, AC output siya. So, naglalabas to ng kuryente. Then, ito yung AC input. Ito yung pwede kang mag-charge galing sa kuryente. No? Tapos, ito sir, grid side mo to. Kuryente mo mismo to. Then, ang connection niya sir, itong blue, papunta yan dito sa ilalim. Sa ATS. Tapos ito sir, ang connection nito dito sa itaas. Ang priority nito sir, solar. Yun ang pinaka-priority niya. Tapos itong breaker na to, may protection din to na SPD para sa mga biglang pasok ng kuryente naman. Ito ang sasabihin. Tapos ito is breaker to para magkaroon ng output, lahat ng outlet mo dito sa bahay. So una, pwede nating paganahin itong inverter na to nang walang battery, no? So solar panel lang, maggagana siya. Lalagyan na yan. Gagana siya. Pwede mo siyang magamit kahit wala kang baterya. Kaso hindi mag-charge yung battery. Oo, hindi nga lang siya mag-charge. Yun ang mangyayari sa kanya. So ngayon, papower on natin to. Yan. Para magagamit mo lang yan pag umaga. Ganun ang sistema niya. No? Tapos ngayon sir, itong MCCB na to, ito yung pinaka-breaker ng battery to inverter. So papower on natin to. Yan. So pagka mawala na ito, yung battery power yan sir. So antayin lang natin ma-detect niya ng kusa yung pinaka battery. Ayan. So ano muna natin? Ayan. Detect niya na sir. Lumabas na yung battery dito. So ngayon sir, unahin natin ito yung output para magkaroon tayo ng linya muna. Ayan. So automatic siya, lumipat na siya kagad sa taas, no? So ulitin ko, babayan muna natin to. Ayan. Magkakaroon to ng ilaw once na inot natin to. Ayan. So lipat na siya kagad. Pero wala ka pa rin kuryente kasi nakababa pa rin to eh. So eto naman, grid side to. Sa ano to, sa outlet saka sa ilaw? Lahat to sir. Lahat yan. Pangkalahatan mo to. So ngayon ito, i-on ko rin to. Yan. Nakaabang lang siya sir. So pagka binaba natin to, lilipat siya dito sa baba. Yan. Pero wala pa rin supply yan sir ha. Wala pa rin supply. Hanggat hindi mo to ino-on. So pag ino natin to, ang priority niya, solar. Okay? So ito, easy charging yan. Tapos ngayon, ilang ano? Bukan sir, ano naman natin yung watts. Ayan, 1.9. So pagdating dyan sir sa fan na yan, yung umiingay siya. So mas mataas kasing harvest niya. So pinapapalamigin niya yung inverter mo. Okay, so dito tayo para magkaroon na tayo ng output sa bahay natin, i-on natin to. Yan. Kakaroon na tayo ng kuryente. Yan na siya sir, ganyan na po yung sistema niya. So ngayon sir, ito naman, para magkaroon ng kuryente dyan or yung poste, para i-charge mo si battery gamit ng kuryente, i-on mo lang to. Ito sir, is ano lang to option lang to. So, pag in-on mo to, hindi gagana to. Hindi magpa-function to. Halimbawa, i-on natin to. Yan. So, ang sistema kasi nito sir, once na nakita mo yung kanina, yung nag-bypass siya, di ba? Inaabangan niya na kaagad, malobat to. Inaabangan niya na kaagad. So, ito, yan, nag-switch lang siya. Inaabangan niya ng malobat. Yan. Ang mangyayari sir, pagka na-lobat siya, ang priority pa rin niya, yung solar pa rin yan. So, ito, ang mangyayari, pag hindi mo to ginamit, saka lang gagana siya. Pero pag nalobat yung battery, kusa pong umangat yun o iangat mo. Ito sir, option lang to, option. Kung gusto mo lang talagang i-charge Yung si battery sa kuryente. Yun lang siya talaga. Ngayon, pwede mo to, kumbaga, ganito sir, palobat na si battery. Once na nakaangat to, automatic yun,
na i-charge niya na si battery. Automatic yun. Tapos hindi mamamatay yung system mo. Tapos ngayon, pero ito, hindi ito gagana. Kasi naka-on to. Ngayon, pagka pinatay natin to, yan. Mawawala na yung nandito, yung sa kuryente. Tapos, pure, ano ka na, pure solar, tapos, ATS naman ang gagana doon. Pag nalobat si battery, ATS naman. Example, sir, nalobat si battery, papatayin ko to, sir. Pag pinatay ko to, hindi pa siya sa kuryente. Ayan. Automatic yun. Ayun yung lobat niya. Example na lang. Nawalan na siya ng output. Ganon kasi, sir, pagka nawala itong ilaw na to, ibig sabihin, lobat, walang output. Yun siya. So ngayon, pag inan natin ulit, may delay lang yung konti. Antayin natin magkaroon ng ilaw para lumipat siya dito sa taas. Yan. Automatic yun. Automatic po yan. So ngayon, ito lang talaga sir ha. Kung gusto mo lang talagang i-charge si kuryente, ay si battery sa kuryente. Yun lang siya. Halimbawa sir, may bagyo, hindi nakapag-charge sa umaga ng maayos. So i-on mo na lang to sa gabi. Huwag ka nga lang magugulat dito sir ha. Yung di ba biglang pumapalit siya. Kasi nagre-react lang siya. May nasa-essence kasi siya na pumasok na ano. Kumbaga, yung priority kasi niya solar. Yun ang ano niya. Ito sir, firme lang naka-close, may susi ito. Ang pagsasara niya ganyan. So, sususi mo lang. Ayan. So, nakalaki siya. Tapos, ganyan. Ang pag-close na ganyan. Tapos, delete mo. Ayan. Tapos, pagdating sa battery, yung Gentai, sir, pero ko sir. Ayan. Open mo lang yung Gentai na battery. Ayan sir. Offline ba yan? Normal yan sir. Normal ba yan? Normal. Papakita ko sa iyo sir yung discharging niya sir. Kasi ito charging. So discharging tayo sir. Papatayin ko si solar, kuwari gabi. Yan, kuwari gabi. Yan sir, discharging na siya sir. So makikita mo sir kung ilang oras mo na lang magagamit si battery mo sa gabi. Example lang yun sir ha, pagka wala ng source ng solar. Ganun ang mangyayari sa kanya. Yan, so on na natin para magkaroon siya ulit ng solar, then mawawala yung discharging, charging naman ang papalit. Tayin lang natin maganto, wala pong WhatsApp. Yan. Yan, charging na siya, di ba? So dito sir, pwede mong tingnan yung dalawang battery. Pero huwag ka lang malilito kasi pwede pang isa pa yan dito ulit. Add device. Ano din yung device? Ayan. Ayan kasi mag-o-offline din yung pagka nag-out tayo dito. Ayan, offline din siya. So dalawa yan, magkaiba yung magka-address nila. So dalawa kasing battery ngayon. Parehas lang po yan sir. Kumbaga kahit isang battery lang ang tingnan mo dyan. Parehas lang din ang ano? Okay lang yan. Ayan. So 40 isa, 41 yung isa. Okay lang yan. Tapos sir, dito na tayo sa screen na to. So eto sir, yung pinaka-load ng bahay mo. Na wala na tayong watt meter na nilalagay dito kasi ito may box, nakasarado na to. Ito na yung ginagamit natin watt meter. So, ayan yung konsumo mo ngayon sa bahay. Tapos ito naman sir yung na-harvest mo sa solar panel. Tapos sir, ito yung ampere ng battery. No? Tapos sir, ito yung up and down na button. Pwede mo itong pindutin. Ayan, para makita mo kung ilang volts, 230 volts, tapos yung sa solar panel na nanggagaling, then sa battery, ampere. Ayan. Tapos, ito yung voltahe mismo ng solar panel, 194. Tapos ito yung battery, 27.2 volts. Ayan. Yun lang siya sir, kumbaga parang kung may guide ka lang, ganyan lang. Ito yung pinaka-standard ko na makikita mo yung harvest mo na ilang watts, tapos ilang watts din yung sa bahay. Lang ginagamit. Ayan yung pinaka-default na. Tapos sir, dito makikita mo sa gilid yung sa sticker, andito yung serial number, tapos yung specs ng pinaka-inverter. Ayan. Yun lang sir. Manual, iiwanan ko yung manual. Kung may gusto kong baguhin, pero wag na. Naset ko na kanina. Naset ko na yan kanina, pero kung gusto mo lang din basahin, pwede. Tapos, para makapasok ka sa settings nito, dalawang press mo lang. Tapos bitawan mo, yan. Yan na po yung pinaka-settings niyan lahat. Yan. Yan yung kaninang pinapaliwanag ko sa kanina. Yan. Yan na siya sir. Fully working na solar ang tumatakbo sa bahay.
Tapos sir, ayan, naka 60 Hz sir. Hindi siya 50. Pure off-grid, pag nalobat ka, magta-transfer siya sa kuryente. Back to normal ka. Yun ang mangyayari. Question sir? Nantok. Alam mo, takbo eh. Okay na yun. Okay na. Okay na mga idol. Patay mo.